Isang ina ang lumapit sa ating programa upang humingi ng tulong para sa kanyang anak na may sakit na lymphoma. Ngunit sa kabila ng kanyang karamdaman, porsigido pa rin si Daniel na makapagtapos ng kanyang pag-aaral kahit pa nangihiram lamang siya ng sapatos sa kanyang ama. Ang ating naging responde, panuurin po natin. Sa unang tingin, akalain mo na normal lamang siya na binatilyo, ngunit sa likod ng malusog na pangangatawan at mahiyaing mga ngiti ay nagtatago naman ang kanyang sakit na lymphoma. Kwento ng kanyang ina na si Elizabeth, 2022 nang madiskubre nila ang sakit ng kanyang anak. Anong tinuli po siya is nandun naman po ako nakaharap. Normal naman po yung testicle niya. Then pagdating po ng February 2022 is bigla pong lumaki yung testicle niya sa right side. And then akala po namin kung ano lang, kung luslos o di po namin alam. Din naghanap po kami ng doktor kung ano po ba yun talaga. Ang sabi po, hydrocele. Nung operahan na po sana siya, is may nakita po sa baga niya. Nakita po sa baga niya na hindi po siya kayang operahan kasi yung baga niya is puno ng tubig. Nagkatubig na pala, komplikasyon. Una pong ginawa muna sa kanya, naghanap po kami ng hospital din. Una pong ginawa sa kanya, tinanggalan po siya ng tubig sa baga. And after 2 days, bigla pong dumami uli. Pagka dinagyan na po siya ng tubo sa gilid. Tapos inoperahan po siya dun sa testicle niya. Doon po nag-umpisa na binayopsy po yun. Doon po nalaman namin na diagnose po siya ng non-Hodgkin T-cell lymphoma. At bagamat agad na sinimulan ang gamutan ni Daniel, iba't ibang sakit pa ang nagsulputan. Then, July 2022 is kinimo agad siya. Nang hanggang January 2023, 5 cycle po yun. Then may natira po sa kanya, biglang may tumubo po sa kanya sa ilong na kulani. Niradiation po siya, 25 days sa Cardinal. Araw-araw po yun. Tapos, nung okay naman. Kasi sabi ng doktor, every 3 months daw muna kami bumalik para monitor. Then, nung Monday, nagbalik po kami doon, may nakita pong bago na tumubo doon sa tiyan. Nung January, nung nag-PET scan po siya, is 0.5 lang. Ngayon 1 point mahigit na. Mabilis daw. Kaya, i-monitor daw po siya sa January. CT scan po. Yun po. Kaya medyo kabado po kami. At para sa isang ina, masakit sa kanya na malaman ang matinding karamdaman ng kanyang anak. Naiyak ko. Tinago ko muna sa asawa ko. Bakit hindi po agad sinabi sa'yo? Mas mahina po ang loob nun sa akin. Tapos, nagagalit po yung anak ko. Sabi niya sa akin, siya nga daw hindi natatakot. Tapos sabi ko, bakit ako matatakot eh? Yung anak ko nga lumalakan. Siyempre po, cancer po yun eh. Wala naman po akong alam kung kasi yung kulani po niya sa loob ng katawan. Hindi naman po nakakapa. Kaya medyo takot po talaga ako. Hindi ko naman po napapakita sa kanila pero sa akin masakit sa loob po talaga. Punso po. Nag-iisa po siyang lalaki. Kaya medyo masakit po talaga. Hindi ko man po pinapakita sa kanya pero ramdam niya po eh. Kaya't ginagawa nilang lahat, madugtungan lamang ang buhay ni Daniel. Okay naman po dahil nalalakan po namin sa malasakit. Yun po talaga, tiyagaan lang. Yun po yung problema namin, yung araw-araw na gastos. Tapos nag-aaral pa po yung mga anak ko. Tapos yung pagkain po niya, tsaka laloon po yung gatas. Napakamahal po talaga. Bali, yung asawa ko po, utang sa trabaho.
para makaraos po kami. Yan po yung maliit na tindahan. Tapos pagkasahod po ng asawa ko, binibili ko po para mapaikot, para yung mga bata may baon. Minimum naman po. Kaya lang sa dami po ng kaltas, lalo na po nung nagkas-advance po siya, nung nagkasakit po siya, yung anak po namin, talagang minsan po natitira po 4,000 plus. Kaya mahirap. Ayaw naman po namin manghingi sa kamag-anak kasi alam po namin kulang din sila. Dagdag pa ni Elizabeth, matagal na rin silang hindi nakakabayad ng upa sa bahay dahil na rin sa kakapusan ng pera. Pero yung gamot po kasi minsan yung iba wala. Kaya po, bibili po talaga kami. Kaya nung hanggang ngayon po talaga nagbabayad pa kami ng utang. Kaya hindi po kami nakakabayad ng bahay. Doon po talaga na ubos yung ipon namin nung nag-pandemic. Tapos sinabayan po ng niya. Pagkatapos ng pandemic, nagkasakit po siya. Kaya medyo mahirap po talaga bumangon. Sa kabila ng sakit ni Daniel, nagpupursige pa rin ito na makapagtapos ng pag-aaral. Natigil po siya yung last year kasi nag-radiation po siya. Hindi po talaga pwede dahil yung radiation pala, parang chemo din yun. Maselan din. Kaya sabi ng doktor, tigil mo na kahit 1 year lang. Nakabalik na po siya ngayon. Nag-i-enjoy naman po siya. Kaya sabi ko, mag-enjoy siya lang. Kaya alos ayaw pong umabsent. Okay naman po. Lagi po nakamonitor yung teacher kasi nagdala naman po ako ng medical certificate doon. Lagi naman, tinatanong ko naman po, okay naman daw po siya. Medyo nakaka-recover na siya kasi mula po nung pandemic. Ngayon lang po siya nakapasok ulit sa school talaga. Nag-module lang po siya nung grade 5 at saka grade 6. Ay, hindi ko po siya pinapabili sa labas. Pinapabaon ko po. Tapos minsan, sabi nga niya sa akin, mama, nataba na ako kakapadala mo. Sabi ko sa kanya, anak mo, kasi ayoko nang nagkakasakit ka na, pupubiya ako. At ang gamit na sapatos ni Daniel sa kanyang pagpasok sa paaralan, hinihiram pa niya sa kanyang ama. May sapatos naman si papa niya dyan na hindi ginagamit. Yun muna, sinusuot niya. Naka-stack lang naman po dyan dahil black po yun. Kaya sabi niya, mama, yun na lang, ko sa mga ate ko na lang muna. Sabi niya gano'n. Tapos yung bag niya kasi lagi niyang pinapa-repair sa akin. Yung gilid, asan ba yun, nak? Yung gilid hindi na kayang repairin, baka daw matanggal. Isang beses na natanggal yun. Naawa naman ako at nagbitbit papunta dito sa bahay. Ano po yun mag 2 years na, kasi yun po ang ginagamit namin nung nag-chemo po siya. Yun po lagi ang dala namin, yung knapsack. Kasi lang naman po kami, minsan 5 days or 7 days. Tag-isa po kami ng bag. Kaya naman po daw niya magdala. Kaya tag-isa, mama, naawa siya sa akin, tag-isa tayo ng bag, ma. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige. Kaya yung pagpasok niya, yun lang ang ginagamit niya. Hanggang ngayon, mabait naman po na bata yan. Kaya medyo nasasaktan lang talaga ako. Bakit ginagawa siya lang ganyan sakit? Kasi dito po siya. Kasi last year, sinabi po niya sa akin, ma, ganito na lang ba ako? Dito lang ba ako sa bahay? Parang kinurot yung puso ko. Sabi ko na, hindi naman ganun. Sabi ko ganun, pahinga ka lang. Next year, makakapasok ka na. Sabi ko, itatanong natin doon mo sa doktor na kung kaya nang pumasok, papapasukin kita. Sabi niya, sige. Kaya nung nagpapasok siya, tuwan-tuwa siya. Lalo silang dalawa nung ate niya sa isang school lang. Medyo na-enjoy niya talaga. Nabigyan din tayo ng pagkakataon na makausap si Daniel at kinumusta natin ang kanyang kalagayan. Tapos nabanggit ng mama mo na talagang gusto mong mag-aaral. Bakit? Kasi po, araw-araw po pong nasa bahay lang po, wala pong ginagawa. Mas masaya po kasi po nakakausap ko yung mga kaibigan. Gusto ko po makapagtapos kasi po gusto ko po matulungan sila, mama. Ano ba gusto mong gawin? Police po. Police po. Para po mapagsilbi po ako sa bahay. Naghahanap rin si Elizabeth ng mga grupo na makatutulong sa mga pangangailangan ng anak. Dumasali po kami. Doon po talaga kami sumasali kami sa charity.
para kahit paano po mapapansin sila, mapasama sa event. Then, swerte po namin pag nabigyan lalo sila ng gatas. Lalo na po yung blessed kay Mami Alena. Malaking tulong po talaga. Napakaswerte po namin na nakukuha po kami. Nakukuha po yung anak ko. Natutulungan po nila. Lalo na po sa gatas. Napakahirap po, mahal. Yun po talaga. Isang beses na lang po siya umiinom kasi naawa na po talaga kasi mahal daw. Ano po ang isa noon 85 ang isa. Isang sachet, dapat po 3 beses sa isang araw. Isa na lang po iniinom niya. Pag nakalapit po kami sa DSWD, nakakabili po kami ng gatas. Every 3 months naman po kasi yun. Medyo matagal. Nananawagan na rin si Elizabeth ng tulong para sa mga pangangailangan ni Daniel. Sana po matulungan din po kami. Kasi ang hirap po talaga. Ang hirap kasi ako po yung magulang na hanggat kaya po gawa ng paraan, gagawin ko po. Hindi po kami paladaing mag-asawa talaga. Hanggat kaya po namin magtipid. Magtitipid po kami. Para maibigay lang sa kanila. Sa mga anak ko, lalo po sana kung nagagamot. Ang hirap. Ang pagpupursige at pagnanais ni Daniel na magpatuloy sa kanyang pag-aaral ay talaga namang kahanga-hanga. Kaya naman, isang sorpresa ang ating hatid sa kanya bago siya pumasok sa paaralan. Mayroon siya Ano sabihin mo? Thank you po. Pero hindi pa alam ni Daniel, may iba pa tayong sorpresa para sa kanya. Wow. Oh, wow. Matibay-tibay, anak. Ngayon, ang sapatos sa kanyang tatay, hindi na niya kailangang panghiramin. Nagbigay din tayo ng gatas at dagdag paninda sa maliit na tindahan na kanilang pamilya. Maraming salamat po sa Responde Net 25. Yung napansin niyo po yung anak ko, talaga malaking tulong po ito sa amin. Maraming po salamat. Hindi po talaga makakabili ng marami. Pa isa-isa. Talagang tulong talaga. Hindi hadlang ang sakit upang abutin ang pangarap. Ito ang pinapatunayan sa atin ni Daniel ngayon. Dahil hindi niya inaalintana ang kanyang sakit na lymphoma. Makapag-aral lamang, bagkus ay ginagamit niya itong inspirasyon para makapagpatuloy at makamit ang minimithing diploma. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.